Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Good evening po sa inyo lahat. Ako pa rin po si Christian Esguera and welcome po sa ating second episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First podcast. Alam niyo po, napakarami po nangyayari or nangyari ngayong araw na ito. That's why we have a quadruple header for tonight. First two episodes natin recorded pero gabi pa rin po natin nare-record itong ating second episode. At yung mga susunod nating episodes mamayang alas 9:30 at alas 10, those are live episodes. Okay, gusto ko bang pag-usapan itong video expose, itong explosive video supposedly na in-upload na finally nitong PGMN, itong Di Umano'y Media Network na itinatag nitong isang kilalang political operator na naaresto last week dahil sa Di Umano'y extortion dito kay Ferdinand Martin Romualdez na nakakahalaga ng 300 million pesos di umano. At yung entrapment money, ang halaga dahil hiningi raw supposedly 75 million. Hihimayin natin itong pasabog ng PGMN na against Ferdinand Martin Romualdez. So we invited two real journalists to weigh in. Dahil katulad po nila, pinagtiyagaan po nating panoorin itong pasabog na ito. So maganda na meron po tayong makatulong na mga eksperto para himayin ito. Ito lang po. No? Gusto ko lang po munang maglagay ng karagdagang konteksto. Nung napanood ko po kasi yung video dating sa akin, isa po itong malaking sampal at insulto sa mga totoong journalists. More specifically, yung mga investigative journalists. And mamaya malalaman niyo po kung bakit yun po yung aking punto. At pangalawa, ito po kasi napakababaw na ng diskurso natin ngayon dito sa Pilipinas. Nakikita ko ginagamit na pampropaganda itong mga taliwas na opinyon doon sa video na inilabas na kesyo pag kinriticize daw, yung mga nakikriticize daw dun sa video, kumakampi raw dito kay Martin Romualdez. Excuse me po. Okay? Gusto ko lang pong linawin, pag diniscuss po namin at in-scrutinize itong video na ito, hindi ibig sabihin kumakampi kami o ako dito kay Martin Romualdez. On the contrary, isang malaking panghihinaya nga ito. Kasi kung talagang inayos yung trabaho at talagang investigative journalism ang ginamit, malamang o baka may nakuha na mabigat na ebidensya, datos laban dito kay Martin Romualdez. Okay? So, ang problema, anyway, I'll let our two guests elaborate on this. We'd like to welcome again to our program two real journalists. First, we'd like to welcome si Mr. Felipe Salvosa. Siya po yung editor ng Press 1 PH. Isa rin po siyang professor ng journalism sa University of Santo Tomas. And of course, kilala niyo po ito. Si Professor Danilo Arao ng University of the Philippines Department of Journalism. Magandang gabi sa inyo, gentlemen. And thank you for joining us dito sa Facts First. Magandang gabi. Okay. Thank you for inviting. Medyo maingay yung background. Kanino ba yun? Teka lang. Kay Danny Arao. Okay, sige. Simulan natin kay Danny Arao. Napanood ko na siya kanina sa ibang mga episodes, no? Ayoko sabi on the surface kasi talagang pinanood nyo, no? Pinagtyagaan natin panoorin yung isang oras and 49 minutes, tama ba? Na expose video. What do you think of that, Prof. Danny? Malinaw na masyadong performative ito kaysa investigative. Performative dahil parang all form pero napaka-minimal ng content. Tapos yung nilalaman niya hindi na bago. Bakit hindi bago? Kasi marami sa mga sources nito ay mula sa kinikriticize na quote-unquote mainstream media na masyadong biased daw. Specifically, pwede nating tukuyin yung ABS-CBN at saka Rappler na parating kinikriticize na mga fake news daw, pero heto ginagamit yung datos ng ABS-CBN at Rappler o yung coverage nila at the very least. So, kumbaga talagang may problema sa content. Iba pang usapin yung credentialism at saka yung argumentum ad misericordiam o appeal to emotion na talagang napaka-talamak
Actually, it's very typical of a usual TGML commentary kasi napanood ko na yung mga past commentaries nila, hindi lang nung anchor na to na ayoko sanang pangalanan, pero eventually papangalanan din natin at saka yung iba pang komentaryo. So yun yung yun yung isang malaking problema para sa akin. Siguro huling-huli yung pagmumura, pangalipusta at yung iba pang mga hindi katanggap-tanggap na pananalita, para sa akin unethical din yun. I'm sure has other perspectives about it na magpapatunay na hindi talaga ito investigative journalism. Okay. Go ahead, Ipe. Insulto talaga na tawagin ito at saka yung nag-narrate ng storya na product of journalism, no? At saka yung nag-narrate ay isang journalist. Kasi anong ginawa niya doon sa kanyang halos 2 oras na video? Siya po ay nag-rehash, no, ng mga hindi lang yung mga recent events involving the former House Speaker. Umatras pa siya hanggang dun sa controversies na that involved the former COA chief Chris Pulido Tan, di ba? I don't know kung ikaw Chris, yung mga kasama mo dati sa ANC. No, I agree with Sir Danny na the goal of them to cast aspersion, to denigrate mainstream media, and yet the core of their work, comes from the original work of mainstream media. So, dun sa ginawa ni CJ Hero, walang original reporting, no? Walang original reporting. Kaya ako siya tinawag na insulto kasi wala siyang bagong information na inilabas, wala siyang bagong insight na inilabas, wala siyang fieldwork at wala rin siyang interview, no? Maraming nagkalkal siya sa internet, sa Google at naghanap ng mga old ng mga archival videos, but that doesn't make it the work of journalism, unfortunately. So maganda sabihin na this is all form but no substance. Actually sa form hindi rin siya pasado. Sa palagay ko kung ipapasa to sa mga klase namin ni Sir Danny, bagsak to, no? Bagsak kasi walang journalistic method na ginamit dito sa video ni CJ Hero. I will not consider it a work of journalism. It is more of a propaganda, no, and a hit piece, no, trained on a particular politician. In this case, Martin Romualdez at yung asawa niya si Yeda Romualdez. Okay. Actually, na-curious ako rito, Prof. Danny tsaka Prof. Ipe, no? Kasi napanood ko rin ibang videos ng PGMN and apparently, matindi yung pag-hype nila dito kay CJ Hero as their lead anchor. Tapos meron pa silang binabanggit na award na tinanggap na ito at meron daw 8 na official na, nasibak, no? Dahil sa kanyang reporting. That to me is nag-resign, no? That to me is a very obvious and glaring red flag dahil as you gentlemen know, ang isang maayos na periodista o journalist, walang ganong self-promotion. And madali kasi magmuka at magtunog eksperto pag binabasa mo yung mga impormasyon at pag-recorded. That's why I'm very, very curious kung kaya bang i-articulate lahat ito nitong si certain CJ Hero. Lahat ng mga sinasabi niya. O siguro conduct a live interview para malaman natin kung talagang stock knowledge niya itong mga bagay na ito. No? Kasi doon magkakaalaman kung talagang alam niya yung sinasabi niya. That's my 2 cents, no? Pero I'd like to switch back dito kay Prof. Danny. Gusto kong mas himayan, no? Ano ba sa tingin niyo yung objective nitong video na ito? And was this achieved? Siguro yung gusto mo achieve mula rito ay patunayan na guilty si Martin Romualdez at yung asawa niya. Huwag natin kalimutan si Yeda Romualdez na sinisiraan din dito sa video na ito. Parang ang nais yata ng PGMN parang i-take down yung dalawang ito tulad ng ginawa nila kay Marvin Rillo. Kung matatandaan natin, si Marvin Rillo ay naging subject din ng isang quote-unquote investigative report na sa totoo lang parang nag-download lang dahil ang binanggit ni Ite ng mga projects na available online, mga PDF, tapos mula roon ay binuo yung kung anumang komentaryo yung nandoon. Kasi if you remember, si Marvin natalo
sa halalan. Pero tama ka, Christian, parang PGML apparently claims credit dun sa pagkatalo ni Marvin Rillo, tapos pati na rin yung iba pang cases, yung pagkatalo ni Hani Lacuna sa Manila, yung pagkapanalo ni Marcoleta sa Senado. Kumbaga, napaka-disparate ng mga yon. And sometimes you begin to wonder, in terms of focus on the burning issues of the day, parang napaka-selective. Kasi if we strive for contextual accuracy sa usapin ng inflated budget, bakit nag-zero in lang yung PGML sa Romualdez? Kasi sa totoo lang, if you want to talk about framework ng budgeting, yung parametric formula dapat nandun sa diskusyon. Kasi yun yung isa sa mga patunay na merong systemic or may effort para i-manipulate yung budget sa level pa lang ng Office of the President, kung sino man yung nag-perform o nagbubuo ng NEP. So, bakit tumigil lang kay Romualdez? So, what does this tell you? Again, I don't want to insinuate na may nagbayad sa PGML para gawin ito, pero hindi natin masisisi yung publiko na talagang hindi ito tratuhin as a journalistic output but more so as a takedown piece na ang layunin ay mag-zero in dito sa dalawang individual na to, tulad ng pagtrato nila kay Marvin Rillo, kay Hani Lacuna, among many other takedown pieces na pinublish ng PGML mula noong 2024. Okay. Inga, no? Dagdagan ko rin yung itatanong kay Ipe. No? Basically, same question. Kasi nga, ang pwedeng pagtingin dito, if the objective was achieved, what was the objective in the first place? And here we are talking about the journalistic value or lack of it, of this video expose. Pero baka kasi hindi yan tinitingnan ng mga viewers nila, hindi ba? Kasi ngayon, chinek ko kung gaano karami na yung views ng video na yon, 678,000 views in 19 hours. So, syempre, pagmamalaki na naman ito ng PGMN, no? Peanut Gallery Media Network. So, yun nga, baka naman iba yung perspective ng real journalist, and this perspective might not necessarily be aligned with the kind of audiences that this so-called media network is trying to reach. Anong tingin mo, Ipe? Nakamute ka. I'm sorry. Alam mo, kahit naman sabihin natin dito na we pass judgment on their work, no. Ang katotohanan niyan, kung ikaw ay occasional consumer of news, tapos yan lang ang unang napanood mo about corruption in Congress, ma-impress ka talaga Kasi sleek yung editing, no? Sensational ang framing, maganda yung mga transitions and sound effects. At saka the so-called documentary, sorry, nag-i-air quotes ako. The so-called documentary, may level of detail, no, na ma-appreciate ng mga casual viewers na maraming sinasabi to, talaga nag-research siya, no? Kahit na alam naman natin ng mga practitioners na teka, nabasa na natin to sa Rappler, ginawa na to dati ng Vera Files, etc., ng ABS-CBN. Tama ka, kaya malakas ang loob nila kasi meron naman silang ibang objective, no? Which brings us to what journalism is all about, di ba? Journalism is about number one, your loyalty, no, is to your reader. First loyalty is to your reader, no? Tsaka you serve the truth, no? So sila ba ganon, no? So kung merong overlapping commercial interest or political interest, kaya sila nagpo-produce ng mga propaganda masquerading as documentary, kaya madaling pulaan yun na hindi ito talagang seryosong piece ng journalism. It can be commentary, no? Anyone can deliver commentary in this country, but if it's journalism, I'm sorry, it's not a piece of journalism that we can show to our students as a model
of what Actually, kung komentary nga, basta nakabatay sa facts, walang problema because there's such a thing as opinion journalism, hindi ba? Ito, Prof. Danny, no? Okay. Kasi tinitingnan ko pa rin itong ano eh. Kunwari yung title nila, no? The Mastermind. What do you think of that? Clickbait, obviously. The Mastermind. At saka yung mga yung beginning at saka ending niya, 'di ba? Yung parang I will take you down or parang as if ikaw yung high and mighty na who will make a difference. May ganung may ganung messianic tone na sa totoo lang kung periodista ka, you have to temper your particular language. In fact, hindi ka nga dapat condescending or parang may savior mentality. Kasi ang tungkulin ng periodista ay tumulong sa panghuhubog ng opinyong pampubliko at yung mga tunay na periodista sa totoo lang hindi naman yan mayayabang na mga tao. In fact, yung mga mayayabang kabaligtaran usually yung mga walang masyadong alam sa periodismo. Kahit sa usapin ng content creation, I'm sure si Christian aware yan. Yung mga mayayabang na content creator, pwedeng mas marami pang following kumpara sa iyo, no offense Christian, pero talagang sa usapin ng nilalaman would leave much to be desired. Pero ang pinagyayabang nila yung metrics. And the problem with PGML is exactly the same thing. Ewan ko kung aware, well, I'm sure aware naman kayong dalawa na bago nangyari itong kontrobersyang to, pinagyayabang, parang may countdown yung PGML doon sa kanilang 1 billion na cumulative views. I mean, sino ang gumagawa nun? Or kung meron mang ginagawa yung news media organization, it's no big deal. Parang isang PubMat lang yan, naka 1 billion views na po kami, salamat po, and then you move on to the next story. Hindi yung parang you latch on to such particular metrics. So sa aking palagay, yun yung isang major na problema sa PGML. To some extent, I would agree with Ipe na may problema sa form. Pero kung ano man yung saving grace, kung meron mang saving grace yung mga video na pinoproduce ng PGML, yun na nga, puro forma lang talaga. At saka yung parang pinoproject mo yung anchor as larger than life, the anchor is made part of the topic, kaya matindi nga yung credentialism. In fact, yung ilang mga introduction sa videos ng PGML, talagang dinadram up yung credentials ng anchor para sabihin na magtiwala kayo rito kasi siya yung authority. So parang may ganong promotion. Well, I have to admit, sa ilang mga news media organization, there are some efforts na i-promote yung mga anchor at saka yung mga periodista, lalo na yung mga medyo may itsura, yung maganda at saka guwapo, I'm sorry to say. Pero, kumbaga hindi naman ganun ka-persistent. Hindi kasing intense ng PGML. At saka linawin natin na Christian at Ipe, I'm sure you all agree, as much as possible, we don't want that. Not just for PGML, but for other news media organizations. Kasi pag periodista ka, istorya lang dapat. You don't make yourself part of the news cycle at dapat nire-resist mo yung anumang attempts ng media owners na i-project yung kagandahan at kagwapuhan mo instead of your own reportorial skills. Completely agree. Kasi alam natin lahat yan, pag matino kang periodista o journalist, you let your body of work do the talking. And I say body of work dahil hindi enough na isang expose yan, isang magandang scoop, di ba? You have to build your body of work and from that, your credibility will improve. Ito kasi tinitingnan ko, meron pa silang isang video. CJ Hero masterfully exposes how COMELEC violated the Constitution. Alam nyo ba yung dating sa akin ito, Prof. Danny and Prof. Ipe? This is a reflection of a deeply rooted insecurity on the part of PGMN. For you to promote and to prop up your so-called lead anchor this way. Because as you mentioned, Prof. Danny, hindi ginagawa yan ng isang matinong news organization. And I think they're trying to copy the style of the hyper-partisan content creators sa ibang mga bansa, di ba? Yung talagang dinadala nila yung focus sa mga tao doon sa tao.
Yung mga alt-right at conservative commentators sa Amerika, hindi sila ganyan ka in your face na self-promotion, ano. So syempre, meron pa ring konting sense of decorum, ano, yung mga we Parang cannot may we na, cannot see that in PGMN. Obviously, may, what they're trying to do is to invert yung ini-invert nila yung professional practice at ethics, no? Kasi gusto nilang umangat, no? So gagawin nila yung mga hindi natin ginagawa. pero In the Ipe, hope hindi, na ang naalala ko dito sa style na to, yung mga katulad ni Tucker Carlson at saka si Ben Shapiro, miski sila personally may konting decorum quote unquote doon sa pagpapromote ng sarili, but the way their content are amplified across social media platforms, ganito yung style eh. 'Di ba? mm, Nakikita natin 'yan eh. yeah, kasi yan naman talagang role model din nila. Kasi hindi naman kung nanonood kayo sa PGMN, ang dami doon mga self-professed MAGA, no? Mm. At saka mga conservatives, social conservatives di umano ang positioning nila. So gusto nila magtayo ng ganun din dito, no? Kaso iba yung nila, yung approach nila eh. So nabanggit nga ni Sir Danny kanina, nagmumura, no? Mm. Nagmumura. Meron bang nagmumurang journalist nagsasabi ng F-bombs at saka G-word sa isang video, no? So paano yung mga nanonood na kabataan, ano? Tapos may flair pa for drama, no? Kanina merong portion doon sa video niya na kasi pati daw yung mga utility worker, janitor ay ninanakawan. So meron pa siyang flair for drama, no? Hindi ko alam kung attempt ba niya yon to win over the sympathy of the audiences. Pero yung mga ginagawa niya is I don't think it will pass in a normal news setup, no. Hindi ganoon ang kung paano dalhin ng isang journalist yung sarili niya. Yeah. Actually, tama Okay. si Go Ipe. ahead. Normal. Ay, sorry, Christian, you want to say Go ahead. something? No, go ahead, go Okay. ahead. Sige. Thank you. Parang tama naman si Ipe, yung kabaligtaran yung ginagawa. Pero ang danger naman kasi rito, Christian at Ipe, kapag ordinaryong consumer yan ng media, they might get the impression na ito dapat ang ginagawa ng media. Kumbaga baligtad. Sa halip na PGML ang mag-adjust sa normative standards of journalism, tayo dapat ang mag-a-adjust sa PGML kasi ito yung mabenta, ito yung viral, ito yung mas tatangkilikin ng masa. Yun yung kailangang i-break natin na pagtingin. And medyo nakakabahala, I have to admit, yung comments. Kung titingnan niyo yung comment section dyan sa video in question na yan, talagang may mga nagsasabi na bakit hindi itong ginagawa ng mainstream media. Yun, mabuhay si ganito, ganyan, yung pangalan ng anchor. Kaya talagang all the more that we need to persist na maging na magingay na talagang hindi ganito dapat. Fortunately, if there is some silver lining dito sa isyong to, at least doon sa nangyari pag-aresto kay Mabanta, medyo na pag-uusapan na yung ethics, yung how journalism works, at saka parang may criticism na rin sa PGMM. Siguro pwede rin nating pag-usapan briefly. To be fair, may mga DDS din na galit or disappointed. Kung hindi man galit, at least disappointed doon sa video na to na nag-viral. Yung tipong ina-acknowledge nila na wala yung smoking bomb o yung smoking gun na mag-i-implicate talaga kay Romualdez. Actually, kung papangalanan natin si Belgica na isang PGMN anchor in-interview sa isang news media organization at inamin niya na parang pinagtagpi-tagpi lang yung komentaryo at wala talagang bagong datos na ibinigay. What I'm trying to say is parang may pag-asa na kung patuloy tayong mag-iingay ay talagang makaklarify natin and we can, better control the narrative na mali ang PGMN, sila ang dapat mag-adjust kung gusto nilang manatili sa periodismo at gusto nilang magkaroon ng reputasyon. Assuming yun ang gusto nila, which I doubt, by the way. At saka just to clarify, baka sabihin ng iba, teka, kumakampi na si Danny Araw dito kay Romualdez, no? Nakikita ko yung ganyang pag-flip ng narrative eh.
pag in-scrutinize po at kinritik yung the way PGMN is doing its so-called journalism, hindi po ibig sabihin kinakampihan yung subject ng kanilang expose. On the other hand, I see this as a missed opportunity on the part of PGMN. Kasi kung talagang honest to goodness at matino yung kanilang pagsasaliksik, baka talaga meron silang nakakalungkat dito kay Martin Romualdez at talagang magiging smoking gun. Kasi legitimate yung ibang mga questions na binanggit nila dyan, hindi ba? Yung lack of transparency doon sa budget mismo ng Kamara, di ba? Tapos alam natin yan, that is one of the most powerful committees, yung Committee on Accounts, na hindi masyadong napapansin ng mga tao. Ang common misimpression pa nga dyan, yung bang Committee on Accounts, kapareho ba yun ng Committee on Appropriations? Hindi po. Yung pong accounts, pero dapat siya, baka unworthy ako na ipaliwanag sa mga audience natin kung ano yung Committee on Accounts, no? Dahil ang mukhang magaling yata dyan yung lead anchor ng PGMN, no? I'm really hoping na kaya niyang i-discuss lahat ito na walang script. Yung Committee on Accounts, pinag-uusapan po dyan yung pondo mismo ng Kamara, yung magiging gastusin ng bahay na iyon. And sa kasamaang palad, medyo nagkukulang po. Actually, kukulang ng transparency in terms of that budget na malaki po ang pinag-uusapan natin. Kaya napaka-legitimate ng tanong doon. Ang problema, paano yung pagbusisi? Hindi naman pwede extrapolation yan, hindi naman pwedeng pinagtagmi-tagping duda lang yan, di ba? So, I think that was a missed opportunity. Ipe, you were, I think you wanted to say something. PGMN and CJ Hero can yet rescue themselves, no, and prove themselves to prove their detractors wrong if they also show that they can be independent from whatever their faction is, no. So ngayon ang binabanata nila ang mga kaalyado ni Martin Romualdez, asawa niya, at yung mga congressman na kaalyado ng dating speaker. So sana gumawa rin siya ng videos, no, tungkol doon sa iba pang mga pasimuno ng katiwalian, no, para mapatunayan niya na she wants to follow journalistic standards, no. Alam mo, ngayon naman I think Sir Danny will agree with me, kahit nagtatrabaho ka sa news media industry, yung ibang workers sa atin, you cannot consider them journalists, no. On the other hand, even if you're not fully connected to a major organization, no, you can be considered a journalist if you follow the journalistic norms. Meron kang accountability, no, meron kang adherence to journalistic methods, may rigor yung investigation mo, and you are willing to be subjected to scrutiny, no, may humility ka. So kung naipakita ng PGMN yon, no, pwede silang seryosohin, ano, bilang isang news outlet. So ngayon, hindi natin yung nakikita. Kaya pag sinabi nating PGMN, yung media network naka-air quotes dapat yon. I agree. Sige, bilang panghuli, Prof. Danny, ano bang, tsaka Ipeno, ano ba yung pwede nating makuhang leksyon dito? Kasi nga, pwede pa nga maging subject ito na isang forum o maging isang topic sa isang actually magiging topic. Sinimula ko na maging topic to sa klase ko, no? Pero sabi ko next semester mas magiging malalim ito, no, in discussion regarding this. Pero yun nga, based on this, no, ano yung nakikita nyong importanteng mga leksyon na pwede na mapulot dito? At saka ano ba yung naging epekto dito sa lehitimong pamamahayag nitong allegation of extortion by this PGMN organization, which was put up by a known political operator? Dalawang mabilis. Ay, sorry. Sige, ikaw na muna. Okay. I'll give the last word. Sige. Siguro last word kay Prof. Danny. Siguro kung may matututuhan tayo, kung may mapupulot tayo sa episode na to, at least napag-uusapan na, tama si Sir Danny, napag-uusapan yung journalistic standards, no? Who is a journalist? Sino ba yung journalist? And what is a product of journalism, no? So ngayon, ang daming naglabasan ngayon ng mga komentaryo coming from within journalism and outside of journalism, talking about who a journalist is, no? As sasabi ko na kanina, yung journalism, yung pagiging journalist, hindi yan nakakulong sa isang news organization. Pwede ka rin maging journalist kahit freelancer ka, kahit nasa labas ka, no? At yung produkto mo pwede ma-consider na work of journalism basta willing ka to adhere to journalistic norms, no? Yan ang napag-uusapan ngayon, no? At least matuto yung mga consumers ng news sa social media na maging mas discriminating at magtanong. Hindi porket sleek ang editing,
maganda ang transitions, may sound effects, very passionate yung anchor, minsan nagmumura pa, no? At kahit ilagay niya sa kanyang nameplate na siya ay journalist, it does not follow na journalist siya at journalistic ang kanyang output, no? It remains to be seen, no? Kaya thank you kanina, Christian, nung introduce mo kami ni Sir Danny na mga journalists. Kasi ang isang mark ng Teka, isang sabi ko real journalists. Yan nga. So, thank you kasi alam mo yung sa akin, maraming layers yung paano ka makakonsider na isang journalist. But you can be confirmed as a journalist when your colleagues treat you as such, no? So, ako minsan may mga insecurities pa din ako, no, kasi mas editor ako ngayon kaysa sa mas reporter, no? So, can I really be considered a working journalist na even sa ganong estado na nagtuturo ako at saka nagfa-fact check ako? So, pero dahil kino-confirm ito ng mga kasama natin sa industriya, then I feel welcome in the community of journalists, no? Yun ang hindi alam ng mga tao, mga commentator sa social media na nagko-komentaryo ng kung ano-ano and then akala nila journalist na sila, no? Hindi po ganoon 'yon. Thank you. Okay, sige. Last word from Prof. Danny Araw. Siguro yung dagdag na lang dun sa sinabi ni Ite ay yung tendensya ng gobyerno, lalo na ng National Bureau of Investigation, na magpanukala ng ilang mga measure para daw ma-regulate yung social media para maiwasan yung mga ginagawa ng mga katulad ng PGMN. Siguro linawin natin na kailangang self-regulatory yung framework na niyayakap sa periodismo kasi oras na i-regulate natin yung content sa media, talagang at yung gobyerno ang magtatakla sino yung real journalist at sino yung mga pekeng periodista, may problema tayo dyan. Actually through the years, ayaw natin ang accreditation system o anumang licensure exam kasi nga sa usapin ng kalayaan sa pamamahayag, peers, tayo mismo ang magre-recognize kung sino ba yung tunay at hindi. Once we allow government to do that, baka ma-weaponize pa yan eh. At yung mga kritiko ng gobyerno, yung sasabihin mo mga peking periodista, at hindi yan malayong mangyari. Kasi through the years, may mga government official na binabansagang fake news peddler yung lahat ng mga nagkikriticize sa kanya. Kaya mahalaga na maging mapagbantay sa mga susunod na araw, linggo at buwan, lalo na totoo na ginagawa na ng NBI yung mga panukalang batas na isusumite sa House of Representatives. At saka siguro on a personal note, nagpapasalamat din ako sa iyo, Christian, na talagang patuloy na ginagampanan mo yung tungkulin bilang periodista. Ewan ko kung tinatawag mo pa rin yung sarili mo bilang periodista o content creator. Pero as far as I'm concerned, exactly. Periodista ka pa rin. Kasi yun yung usapin ng journalism eh. We are inclusive. Kahit wala kang membership sa network, kahit na hindi ka freelancer, kahit na self-publish yung mga ginagawa mo, periodista ka pa rin. Pero yun na nga eh, dapat may pagyakap sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo. So, just like Ife, I also appreciate the fact that you consider me as a real journalist. Parang may ganun din akong insecurity tulad ni Ife kasi editor lang ako at yung column ko once every 2 weeks lang. Would that be enough for me to be considered a journalist? Ayun, apparently, pwede naman yata. At salamat sa iyo at sa publiko na rin na kinikilala yung mga tunay na periodista. So, yun lang. Salamat po. Okay. Sige. Maraming salamat, Professor Danny Araw and Professor Felipe Zalbosa for joining us tonight and helping us look more deeply into this expose video. Magandang gabi sa inyo. Thank you, Christian. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Yan po, sina Prof. Danny Araw at saka si Felipe Zalbosa nakakasama natin. Okay. Meron pa tayong 2 episodes ha. Ang daming nangyari ngayon. Grabe. Mamaya na ako magkokomentaryo dyan sa nangyari sa Senado. One word muna. Garapal.
Garapalan talaga yung ginawa niya sa Senado kanina, no? Kitang-kita natin yung mga ipokritong senador kanina, no? Yung mga oportunista. Ooh. Okay, bago tayo lumipat dun sa ating next episode, na live na po. Nag-message po sa atin si Nevin Buena Napod and binabati po natin ang kanyang mama Judith Buena Napod ng happy 97th birthday. Pasensya na po. May 6 pa po. May 6 po yung kanyang kaarawan. Belated happy birthday po kay Mama Judith Buena Napod na taga Legazpi City, Tubong Matnog, Sorsogon. Happy birthday po sa inyo. Okay, and of course, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Alam ko po, ating mga nanay ay the best nanay yung nanay natin. Okay? Alam po natin yan. And of course, I'd like to give a special greeting to my wife, si Naomi. Dahil alam niyo po, pag yung asawa niyo po, no, pag nakita rin niyo po yung pagiging nanay, mas talaga ma-appreciate niyo po yung inyong asawa pag nakita niyo yung kanilang paghihirap. Hindi lang sa pagiging asawa, kundi sa pagiging nanay. Hindi po ganun kadali, sa totoo lang. So, this is, we really have to show our appreciation to our wives, to our moms. Ayan, whenever we can. Okay? Dapat araw-araw, Mother's Day. Sige po, magandang gabi po sa inyo lahat. Kita-kita po sa next episode. Ako po si Christian Esguera.